Alam niyo, ang biyaya ng Panginoon ay makikita sa isang tao kapag siya ay nasa biyaya na ng Diyos. Napakaganda kong tignan, napakagandang pusisain, napakagandang masdan ang biyaya ng Diyos na isinasabuhay o isinasagawa ng isang taong pinagpala. Sa ating pag-aaral ngayong hapon, ipagpatuloy natin ang ating serie tungkol sa conversion. The grace of God in conversion. Noong una, ating po natalakay the grace of God in the conversion of the Thessalonians. Ngayon namang hapon, ating tignan ang grace of God in the conversion of Zacchaeus. Samahan niyo kung basahin natin ang banal na kasulatan sa Luke chapter 19. Luke chapter 19 verses 1 hanggang 10. So, gusto nais kong humingi sa inyo ng apology dahil po sa mga nauna kong mga pangangaral tungkol dito kay Zacchaeus, at ngayon ay nakita ko po yung aking mga pagkakulang at pagkakamali. Marami po akong mga reference dito na ako mismo ang gumagawa, nag-assign ng meaning sa text na hindi naman sinasabi. So ngayon po, maaaring masusundan nito, magugulat kayo, dahil hindi ko po gagamitin yung aking isipan kung paano ipaliwanag yung text, kundi ano yung sinasabi ng text, yun ang ating titignan. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Kung nandiyan na po kayo, samahan niyo ako, sabayin mo sa pagbabasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sabi, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at doon may isang lalaki ng pangalan ay Zacchaeus. Siya'y isang punong maniningid ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay banda. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay dalaan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya'y nagmadali, bumaba, at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ito, salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, ang iyong salita ay may kapangyarihan sapagkat ito ang instrumentong ginagamit ng Banal na Espiritu upang tawagin ang isang makasalanan at muli anak sa katotohanan ito upang sila'y pagkalooban ng totoong pananampalataya at pagsisisi. Totoong pananampalataya, nasasampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, pagtalikod sa mga maling buhay. Salamat po, sapagkat dito sa inyong mga salita, kayo po ay nagpapatotoo na ang pagkaligtas ng isang taong biniyaan nyo ay talagang nakatala sa inyong banal na kasulatan upang makita namin ang totoong larawan ng isang taong binago. Gamitin po ninyo ang buhay ni Zacchaeus upang makita namin ang aming mga sarili sa paraan kayo po, Panginoon, ang mahayag at ang biyaya ninyo ay magyaman sa aming po mga buhay. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Itong kasaysayan ni Zacchaeus, bagamat nasa 10 talata lamang, nagtapos sa huling talata sa isang layunin o ang layunin ng Panginoon Yesu Kristo. Nang sabi sa verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yun talaga
ang pinaka-layunin at misyon ng ating Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa. So, alam natin, yung kanyang pagparito ay dapat malaman din natin na siya ay Diyos na nagkatawang tao, nagsimula bilang sanggol hanggang siya lumaki, naging masunurin sa kanyang mga magulang, masunurin sa kalooban ng Ama, at siya nagpapasakop sa inyong utos ng kasulatan hanggang sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yun ang tinatawag na ang kanyang pagkaparito para iligtas ang mga nawawala. Si Zacchaeus, siya ay picture, siya ay larawan ng lahat ng mga taong ligaw. Mga taong walang pag-asa, kundi sila'y nakatalaga sa kapamakan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, sa hindi naasahan, kaya nga biyaya, ang taong ito ay naligtas. Pag sinabing mga ligaw, sila yung mga taong nasa ilalim pa ng kasalanan. Sila'y alipin pa ng kasalanan. Ligaw sa kawa ng Diyos, hiwalay sa kawa ng Diyos, at hiwalay sa kaligtasan mismo. Dito sa ating pag-aaral, tignan natin ang dalawang bahagi o dalawang puntos na magbibigay sa atin ng katiyakan ng totoong pagbabago o conversion. Madalit salita, totoong kaligtasang naranasan ng tao. At ito'y hamon para sa atin upang sariwain natin ang ating totoong relasyon kay Kristo. At kung ikay wala pang katiyakan ng iyong pagbabago, ito kailangan mong makita. Magkailangan mong malaman ang sa ganon, maisuko mo rin ang iyong buhay kay Kristo. Dalawang bagay po ang ating titignan. Una, ang anyo ng pagkamakasalanan ni Zacchaeus. At ikalawa, ang mga katangian ng pagbabago ni Zacchaeus o conversion ni Zacchaeus. Sa una, tignan natin ang mga anyo ng sinfulness ni Zacchaeus. Alam niyo, dalawang bagay po ang masabi natin na ang kanyang pagkamakasalanan, nagtataglay ito ng katangian. At ang katangian ito'y tatlo. At ikalawa, dito na sa kanyang pagkamakasalanan, nakatalaga siyang manatiling ligaw dahil sa ibang mga kadalimidanan. Pero tingnan natin una, ang mga tinataglay na katangian, tatlong katangian ng kanyang pagkamakasalanan. Now, tanda natin, si Zacchaeus, nagtataglay siya ng isang mabuting pangalan. Maganda ang kanyang pangalan, mabuti kung sa kanyang panahon. Subalit, siya ay ligaw. Ibig sabihin, hindi mahalaga at hindi walang bahagi o walang ambag sa kaligtasan ang pagkaroon ng magandang pangalan sa buhay ng tao. Gaano ka man ka-asosyal, gaano ka man kataas, gaano ka man nirerespeto ng tao, ang mabuting pangalan ay hindi yan ambag upang ikaw ay maligtas, kundi ito'y nagpapakita ng mabuting pangalan ay nasa pagkaligaw pa rin. Now, ang ibig sabihin ko ng Zacchaeus, binigyan siya ng pangalan ng kanyang mga magulang na magandang pangalan Zacchaeus, meaning to say, the righteous one. Ang isang taong matuwid. Yan ang Zacchaeus. Binigyan siya sapagkat yun ang paniwala ng kanyang mga magulang na itong taong ito ay magiging righteous. Siya ay kikilalanin. Binigyan siya ng pangalan ng kanyang mga magulang ng matuwid pero hindi katwiran ng Diyos. Marami tayong mga kilalang tao, maaaring ikaw yan. Maaaring ikaw ay matuwid sa harapan ng iyong mga kaibigan. Maring mag-tweet ka sa harapan ng mga taong nakakilala sa iyo. Respetado ang iyong pangalan. Pero si Zacchaeus, katulad lamang siya sa lahat ng tao na siya ay kapos, na siya ay isang makasalanan. Ang kanyang pangalan ay walang ambag pagdating sa biyaya ng Panginoong kaligtasan. Ang sabi nga sa Psalms 51 verse 5, ganito ang sabi, ang sabi ni Haring David, inamin niya na maging siya'y narupa sa sinapupunan ng kanyang ina at siya'y inilabas. Ganito ang sabi, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinagliha ko ng aking ina sa kasalanan. Dalawa po, nung may panganak siya, siya'y isang masama na, depraved. At nung siya'y pagpuntis, siya'y isang makasalanan na minanak kay Adan. Yun po ang kalagayan ng tao. Gaano man katindi ang pangalan ni David, gaano man kataas ang kanyang pangalan, inaamin niya, nang sabi na ipinanganak siya sa kasamaan at ipinaglihi siya ng kanyang ina sa kasalanan. Psalms 58 verse 3, ganitong sabi, ang masama
ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa kapagkapanganak. No, kita niyo ang pangalan ng tao, gaano man siya kabantok, pero ang katotohanan, sa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, siya isang masama na, isang depraved. Hindi nangangahulugan na masamang tao, kriminal, no. Ibig sabihin, ang kanyang buong pagkatao, manchado ng kasalanan. Kaya walang mabuti sa kanya, kundi pawang masama. Kaya ang pangalan po ay wala po itong ambag pagdating sa katwiran ng Diyos. Kaya siya, si Zacchaeus, ay isang makasalanan. At ito ay sinabi ng mga taong nakamasid sa kanya sa verse 7. Ang sabi sa verse 7, nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi tungkol kay Jesus na pumasok sa bahay ni Zacchaeus. Ang sabi nila, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Mismong mga tao nagsasabi makasalanan. Pero siya ay isang taong mayroong pangalan. At hindi lang yun. Mayroon siyang mataas na pangalan o mabuting pangalan. At ikalawa, mayroon siyang mataas na posisyon. Mataas ang kanyang posisyon, pero ligaw pa rin. Wala rin pagkakaiba sa mga mabababa ang posisyon. Alam niyo, nakakalungkot yung mga magkakandidato ngayon. Pare-pareho ang kanilang motive na sinasabi, walang maghihirap na Pilipino. Nais ko na walang maghihirap, lahat aasenso. Hindi pa naman sila sa Diyos. Sabi sa Proverbs 22, verse 2, kapwa mayaman at mahirap, itinoob ng Diyos yan. Nilikha ng Diyos. Hindi mawawala yan. Dahil kung panay mayaman, ay lahat tayo magugutom. Walang magkatrabaho mahirap. Kung lahat naman tayo mahirap, kawawa naman tayo, wala man lang umuulan. Walang umuulan. Ito po, mataas ang kanyang posisyon, pero ligaw pa rin si Zacchaeus. Ang kanyang posisyon, siya ay isang pangulo, punong maniningil ng buwis, ang sabi sa verse 2. Maniningil ng buwis. Kaya, may mataas siyang ranggo, pero hindi sa Diyos. Sapagkat, siya isang makasalanan. Sapagkat, kung si Zacchaeus ay isang makasalanan, bagamat mataas ang kanyang ranggo, siya yung may pinakababang ranggo sa karera ng Diyos. Kaya huwag natin kaikitan yung mga mataas ang pangalan, matatayog ng trabaho. Kung wala silang tamang relasyon sa Panginoon, sila yung may pinakababang ranggo sa mata ng Diyos. Ikatlo, nakatangian ng pagkamakasalanan ni Zacchaeus, hindi lamang mayroon siyang mabuting pangalan, hindi lamang mataas ang kanyang posisyon. Pangatlo, mayaman. Napakayaman niya. Pero, yung nga lamang, ang kanyang pagiging mayaman, walang ambag pagdating sa kanyang kaligtasan. Hindi nababatay sa yaman at hirap ang kaligtasan. Ligaw pa rin itong si Zacchaeus. Dahil sinabi sa verse 2, at doon may isang lalaki ng pangalan ay Zacchaeus, siya isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Mayaman. Alim mo kabali kayamanan kung maninigaw naman ang iyong kaisa-isang kaluluwa. So, itong si Zacchaeus, makikita natin ang yaman ay walang halaga sa Diyos. Hindi yan maaawa ang Diyos sa iyo dahil mayaman ka o walang favoritismo ang Panginoon. Mas mayaman ka, mas marami kang natulungan, kailangan iligtas kita. Well, totoo naman. Pagka mayaman ka talaga, mayaman ka, madaling tumulong. Pero sa mga mahirap po sa atin, medyo may pagkalinlangan. Pero, tignan mo naman, pag maraming natulungan, andun yung yaman. Kung wala kang makikutulong naman, andun yung kasakiman. Parehong kasalanan. So, walang ambag pagdating sa kaligtasan, ang antas ng buhay, mayaman man o mahirap. Walang halaga sa Diyos ang yaman. Kaya si Zacchaeus, ang pinakamahirap na tao sa mata ng Diyos. Bagamat siyang mayaman, sa mata ng tao, inaingitin siya, pero sa mata ng Diyos, siya yung pinakamahirap, pinakaaba. Tulad ng isang young ruler, a rich man na lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, what must I do to gain eternal life? Para magkaroon ako ng eternal life. Anong kulang ko? Sabi niya. Pero marami siyang natutulungan, mayaman siya. Pero sabi ng Panginoon, isang kulang sa iyo.
ibenta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mga dukha, sumunod ka sa akin. Pwede siya magbenta ng kayamanan at magbigay sa mga dukha, pero ang sumunod kay Kristo, mahirap yata yun. Wala kang mauunanan, wala kang mapagpapahinga. Tulad ng isang ibon, may pugad, pero si Kristo walang pugad. Anong ginawa nitong young ruler na ito? Nang sabihin ng Panginoon, isa kulang sa iyo, ibenta mong kayamanan mo, ibig sabihin, alisin mo yung pagmamahal mo sa kayamanan, paubayan mo yan sa iyong mga masabuhay, sumunod ka sa akin, maglingkod ka sa akin. Mahirap talaga maglingkod ng mayaman. Anong ginawa ng young ruler? Tumalingkod siya na nalungkot siya. Dahil bakit? Napakayaman niya. Hindi na kaya iwanan ang kanyang kayamanan para maglingkod kay Jesus. Na walang matulugan, minsan walang makainan. Kaya ang Panginoon, tinignan siya ng kung pagmamahal. Kawawa naman ang tao ito. So, ang yaman, wala pong ambag pagdating sa kaligtasan. Yan po yung taglay na tatlong katangian ng pagkamakasalanan ni Zacchaeus. Marahil, natitiwala ka sa iyong magandang pangalan. Marahil natitiwala ka sa iyong posisyon sa trabaho o sa iyong community, maaaring kilala ka, ino-honor ka, o di kaya maaaring natitiwala ka sa iyong yaman. Kapatid, kung yan ang pinagkakatiwalaan mo para kayo pabulo ng Diyos, masasabi natin, ayon sa kay Zacchaeus, ikaw nakakawawa. At hindi lamang yung katangian ng pagkamakasalanan ni Zacchaeus, siya ay nakatalaga na manatiling ligaw. Nakatakda si Zacchaeus talaga na manatiling siyang ligaw dahil po sa ilang dahilan, 4 na dahilan. Ano mga dahilan yun? Una, hindi alam ni Zacchaeus na siya'y ligaw. Karamihan sa may mga pangalan, mataas ang posisyon at mayaman, hindi niya alam na siya'y ligaw. Hindi siya nakakaranas ng hirap Hindi siya kailangan mag-pray ng sardinas. Ang dami nakatambak na sardinas sa kanyang tokador. Hindi siya mag-pray ng bigas, sako-sako yung naka-imbak sa kanya. Pero, ito ang nangyari. Itong si Zacchaeus, siya ay nakatakdang manatiling ligaw dahil hindi niya alam na siya'y ligaw. Pag hindi mo alam na ikaw ligaw, anong mangyayari? Hindi ka maghahanap sa Panginoon. Hindi mo hanapin ang Diyos. Itong si Zacchaeus, hindi siya naghanap sa Diyos hanggat hindi niya naisip na siya ay nangangailangan ng Diyos. Yung pong kalagayan ng tao. Hanggat hindi mo nakita na nangangailangan ka ng Diyos, hanggat hindi mo nararanasan at nalalaman na ikaw'y patungo sa impyerno, kailanman hindi ka maghanap ng kaligtasan. Isa yan sa mga question sa interview. Ano ang layunin mo? Bakit ka umaaten sa gawain? Pagsamba, bakit? Ano ba ang nag-udyok sa iyo na ikaw ay makinig ng mga mensahe at sa gawain? Masarap kasi, at saka marami kong natutunan. Superficial yan Hindi mo alam ang kalagayan mo na ikaw'y patungo sa impyerno. So therefore, ang iyong pag-atin ay dagdag na lamang para sa iyong kasiyahan. Marami pong sumasamba ngayon dahil nasisiyahan lang. Pero hindi niya alam ang needs niya na siya'y patungo sa kapamakan. Isa kayo hindi niya alam Pero nakita natin, naghahanap siya sa Panginoon. Hindi niya alam na siya'y ligaw. Ang tao hindi nakakaalam ng kanyang totoong sitwasyon na sa isang makasalanan, hindi niya hanapin ang Panginoon. Bakit naghanap siya kayo? Ang sabi sa verse 3, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. So, ba't hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat ay pandak? Na walang reason, yun ang aking kamalian na amin ko, I apologize. Nilagyan po ito ng meaning na si Zacchaeus nakarinig na ng salita ng Diyos. Possible, pero wala sinabi yung Bible. Yan yung danger sa mga ngaral na bibigyan niya ng meaning ang isang text na wala namang sinasabi. Bakit nag-aanap si Zacchaeus? Ito natin ang marami, curious
Curious lang itong si Zacchaeus, kaya siya naghanap tungkol sa ating Panginoon. Dahil gusto niya makilala. Marami po ang mga umaattend sa pagsamba dahil curious. Ano yung samahan ninyo? Ano yung pinagagawa niyo? Sige, sama nga ako dyan. Pero not necessarily, nakita niya ang kanyang kalagayan patungo sa impyerno anytime mamatay siya. Mayroon siyang holy fear sa kanyang puso. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko tagapagligtas. Hindi yan eh. Curiosity lang. Itong kay Zacchaeus. Hindi niya alam na siya ligaw. At ikalawa, hindi lamang yun na hindi niya alam na siya ligaw, kaya nakatalaga siyang manatiling ligaw. Una pa yung kanyang stature, kanyang mismong anyo. Sa yung 6-footer, sinabi ko niya. Palay ko, siguro mga 3'9" lang ito. O, 3 feet and 9 inches, o 4. Dahil, kung sa tao, ay ang normal na height ng mga tao sa Israel, ay ano? Nasa mga 5'8", 5'9", yun ang ano. Pero, hindi siya makakita. So, hindi siya pwedeng umakyat doon sa balita. At hindi rin siya makasuong, dahil malaki naman siya. So, makikita, alam nga rin ang sukat niya sa mga 4 feet. Sa isang panda. Pero ito isang larawan ng kakapusan ng tao na makita ang Diyos dahil ang tao ay patay sa kasalanan. Hindi niya kayang maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So ito ay isang anyo, isang taong kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan talata natin makita na lahat ng tao ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos? Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short to the glory of God. Mayaman ka na, may posisyon ka pa. Mataas ang iyong pangalan, pero kapos pa rin. Kapos pa rin. Then, hindi lamang yun na sa isang pandat, tumutukoy sa kanyang physical, but actually sa spiritual, kapos din siya. Hindi lamang yun, kundi nahadlangan siya ng napakaraming tao, kaya hindi siya makalapit kay Jesus. Nahadlangan siya ng napakaraming tao. Ang dami sabi sa verse 3, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y banda. Ang daming tao. Minsan, sa aplikasyon sa buhay natin, marami pong taong hindi talaga nakakatagpo kay Jesus. Bagamat mayroong curious siya, dahil na rin sa maraming tao makasalubong mo. Diba? Marami man na sinasabi itong tao. Sabihin, sisira ulo dyan, na sumama dyan. Pero totoo, yung daming taong yun na humahadlang sa iyong paglapit kay Kristo, hindi kumakatawan lamang sa isa. Ang ating kaaway ng diablo. Hindi ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 25-26, binasa natin kanina. Tinuturuan ng may kaamuan, 2 Timothy chapter 2 verse 25-26, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Sino yung mga sumasalungat? Na kailangang pagtisang turuan, baka sakaling siya'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. 26. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Maraming tao bihag ng diablo at ginagawang kalooban ng diablo na siyang naging hadlang kay Zacchaeus para huwag makalapit sa Panginoon. Maging sa ating buhay. Alam natin yan, marami yung hadlang. At inilarawan sila sa iba't ibang mga hadyo. So yung ikatlo, una, hindi niya alam na siya ligaw. Ikalawa, sa isang pandak. Ikatlo,
dahil sa napakaraming tao. At pang-apat, nasa mataas na puno. Hindi nga sabi sa verse 4. Hindi pa rin niya makita si Jesus eh. Tumakit siya sa taas ng puno. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa dami yun. Nakita ba niya si Jesus? Umakyat lang siya. Dahil nakakala niyang doon makikita siya. Pero sino una nakakita sa kanya? Si Jesus pa yun. Alam niyo, ito po'y larawan na minsan ang tao kailang tumaas na siya maghihatan para pa hindi pa makita at totoong hinahanap. Mataas na siya, nasa puno ng mataas na punong sikomoro, pero helpless pa rin siya para makita niya ang Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon naparito upang hanapin ang mga naliligaw. Hindi tao talaga ang naghahanap sa Diyos, kay Kristo, kaya sila'y maliligtas, kundi si Kristo mismo ang naparito upang hanapin yung mga tao nasa taas ng puno, na may mga mataas na pangalan, may mataas na katungkulan, na may mabuting alooban o pangalan, mayaman. Hindi yun ang dahilan o hindi yun ang parang para makita nila ang Diyos, kundi mismo ang Panginoon ang siyang naghahanap sa mga naliligaw. Hindi ligaw ang naghahanap sa Diyos o kay Kristo, kundi si Kristo ang naghahanap sa mga ligaw. Kaya hindi nagkataon ang pagkakadala kay Jesus sa Jericho. Hindi ito nagkataon. Sapagkat si Jesus ay nasa misyon. Anong misyon niya? Verse 10. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Aksidente kaya ang pagkakadinig ninyo tungkol kay Jesus? Aksidente kaya ay naparito? Hindi. Misyon ng Panginoon yun. Nakatagpuin ang bawat isa sa akin upang hanapin at iligtas. Hinahanap ng Panginoon ang mga ligaw at isa na rito, si Zacchaeus. Nakatira sa Jericho. Hindi nagkataon yun. Kaya nga, sa verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho. Alam natin, dalawang Jericho, yung luma sa bago, pero pinasok talaga ni Yesu Cristo yung bago sapagkat naroon si Zacchaeus. Kaya mapapansin natin kung si Zacchaeus man naroon sa taas ng punong sikomoro, at alam natin ang punong sikomoro, kapal talaga ng dahon, pero walang sapat na puno ang Jericho na may maraming dahon na hindi kayang makita ni Kristo. Kung si Kristo nang maghahanap sa iyo, anuman ang antas ng buhay mo, sino ka man, hindi magiging hadlang anumang gaano mang karaming ka. Alam ni Jesus kung nasaan ang kanyang hinahanap. Alam ni Jesus ang mga ligaw kung nasaan sila. Kaya pagdating sa verse 5 sa ating text, at nang dumating si Jesus sa lugar na yon, siya'y tumingala. Parehon sa kaya siguro, dahil sa dami ng dahon, nahanap pa niya kung sa banda, sa katang si Jesus. Nadaan. Maraming tao, takpan siya. Tapos nagpapakasakali siya, dumaan sa kanyang harapan. Pero, sa hindi na inasahan, si Jesus ang makakita sa kanya. Sapagat alam ni Jesus kung nasan ka. Alam ni Jesus kung anong tinabalahan mo. Alam ni Jesus na kailangang tingalain ka pa dahil napakataas mo. Hindi naman ginawa talaga ng Jesus Christ, di ba? Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi siya pumantay bilang Diyos, kundi siya'y nagpakababa, naglingkod sa mga alipin at namatay para sa kanilang kasalanan. Kaya tumingala ang Panginoon sa kilala ng Zacchaeus. Kilala ni Jesus ang kanyang hinahanap. Kilala ng Panginoon kung sino yung mga ligaw na kanyang hinahanap. Kaya ang ating pong conversion, tulad ng conversion ni Zacchaeus, hindi po aksidente. Ito'y biyaya ng Diyos. Makikita ito sa buhay mo. John 10 verse 14, ganito ang sabi ni Jesus Christ. Ako ang mabuting pastor, kilala ko ang sariling akin. At kilala ko ng sariling akin. Verse 27,
Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Now, mga kapatid, kung ikaw ang hinahanap ng Panginoon, kilala nga ko ng background mo. Kilala ng Diyos kung ano ang karanasan mo. Kilala ng Diyos kung gaano ka kataas. Kilala ng Diyos ang mabuti mong pangalan o masama mong pangalan. Kilala ng Diyos ang iyong antas, mayaman o mahirap. Kilala ng Diyos kung anong posisyon mo sa lipunan. Pero hindi lang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, kanyang hinahanap ang kanyang sarili. At kanya itong ililigtas. Sapagkat hindi tinanman kasalanan natin, even our unbelief, ang magiging hindrance sa ating kaligtasan. Sapagkat even our unbelief, kinamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit yung ating libo-libot milyong kasalanan, walang kaugnayan ngayon sa kapatawaran ng Panginoon. Lilinisin ka, ang intindihin niya, hinahanap ka sapagkat ikaw ay Kanya. Pero, aminin natin na tayo'y makasalanan. Na tayo hindi karapat dapat sa biyaya ng Diyos sa tindi ng kasalanan ginagawa natin. Pero, hindi yun ang tinitignan ng Diyos. At tinitigyan ng ating Panginoon ang kanyang kilala at tinawag sa pangalan Zacchaeus. Zacchaeus! Madali ka! Bumaba ka dyan! Kailangan ko manirahan sa iyong bahay. Marami pong nasasabi, alam nyo, galigtas ako nung matagpuan ko ang Panginoon eh. Tama ba yung doktrina niya? Dahil sa kanya, natagpuan niya si Kristo, kaya siya sumampalataya. And dito, hindi eh. Natagpuan ni Kristo sa Zacchaeus. At ang Panginoon nagyaya sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Hindi ang tao nag-i-receive para maligtas. Kaya kung yun, ang sabi natin, nakatpong kasi ang Diyos kaya kung naligtas, eh, tila masabi natin, hindi ka niligtas ng Diyos, kundi ikaw nagligtas. Kaya yung sarili at ginamit ng Diyos. Mayroon lang isang instant sa Bible na may nagsabi ng tao, natagpuan na namin ang tagapagligtas. Mismo siya natagpuan. Masahin natin yun. John 1:43. John 1:43 hanggang 45. Pero tingnan nyo ang nilalaman ng context dito. Ang sabi sa 43, kinabukasan ay pinesya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe. At sa kanya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga-Bethsaida, sa lungsod ni na Andres at ni Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathanael. At sinabi ni Felipe sa kanya, no? Sinabi niya sa kanya, sabi, si Felipe nagsalita doon kay Nathanael, natagpuan namin ang yung isinulat ni Moses sa Kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazareth ang anak ni Jose. Yun ang instant yung natagpuan namin. Bakit sinabi yun ni Felipe? Dahil natagpuan na siya ng Panginoon. Natagpuan na siya. Unang nakatagpo ang Diyos sa kanya. So yun po yung makikita nating pagka makasalanan ni Zacchaeus, hindi at lang yung kanyang katayuan sapagkat isa siya sa mga hinangat ng Panginoon. Ngayon, nung siya makatagpo, abay, natural, na-convert siya. Di ba? Kaya sa ating Sunday school, ang Diyos ang gumagawa ng hakbang. Order of salvation, election, then effectual calling, regeneration, and after that is conversion. Conversion. Sa conversion, may dalawang gift, faith and repentance. Kaya nakakapaniwala ka kay Jesus na siya lamang ang tagapagligtas. Hindi sa iyong sariling panampalataya yun, kundi kaloob sa conversion, kaya ikaw nakakasampalataya kay Jesus. Sa mga tuwid, yung panampalataya yun, hindi sa iyo, kundi yun ay kamay na binigay sa iyo para tanggapin ang kaligtasan. At yung totoong mong pagsisisi ay totoong pagsisisi sa iyong mga kasalanan.
Ngayon, si Zacchaeus ay na-convert. Now, tingnan naman natin ang katangian ng conversion ni Zacchaeus. Mayroong 5 na tayo mapapansin sa kanyang conversion. Una, nung si Zacchaeus ay ma-convert, ang unang mapapansin natin sa kanyang buhay, agad siyang sumunod kay Kristo. Agad siyang sumunod kay Kristo. Ang sabi sa ating text, verse 5 and 6, at nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya'y nagmadali at bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Marami pong mga nangyari na sabi nila sila po ay naging Kristiyano na, pero habang sila namumay bilang Kristiyano, nalulungkot sila. Kasi hindi pa nababago yung buhay nila nakaraan. Bakit niya po yung mayaman ng iyon? Bakit hindi nasunod yung gusto ko? Kaya naghahanap sila ng ibang iglesia para matagpuan yung hinahanap nila. Pero hindi na nakikita yun na na-restore ang kanilang kaluluwa. Ito si Zacchaeus, hindi. Nung malamigdat din ng Panginoon, ang kanyang sumunod, umaba siya, ang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Anong pinapakita natin dito? Nung si Zacchaeus ay nakita ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka na agad. At kailangan ako'y tumuloy sa iyong bahay. Lord, saka na lang muna. Medyo gusto mong pahinga rito Busy ako rito sa trabaho ko, pamumuha ng bunga ng sigumuro. Di ba maraming ganyan tao? Tinatawag na siya ng Panginoon, ginagamit ang bibig ng kanyang asawa, ginagamit ang bibig ng kanyang anak, ginagamit ang kanyang kapitbahay, ginagamit ang mga pastor, mga Kristiyano, pero sabihin, saka na lang muna, nasa tao naman yun, kung kaya na maligtas. Wala akong biyaya yun. Kahit na siya dumatalo pa, palagyan, pero nagagawa pa rin yung tumanggi. Wala akong biyaya. Sapagat si Zacchaeus na makatanggap ng biyaya, kinalaman niya ang authority ni Christ. Ibang salita ito, ibang nag-uukos dito. Dito sa verse 8, makita natin ang kanyang pagbabago at ang authority ni Christ. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, So makita natin mayroong pag-aaral sila sa kanilang meeting ngayon. Nakakagulat si Zacchaeus tumindig. Now, ang sabi sa John 8:31, kung kayo'y mga alagad ko, magpapatuloy kayo sa aking salita at malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan na siya makapagpapalaya sa inyo. Sa kapatuwid sa ang Panginoon dito, nalaman. Dahil tumindig si Zacchaeus, nasabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa madukha at kung sa pamamagitan ng pagdaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Kitang-kita natin, under siya ng authority ni Christ ng kanyang salita. Siya'y nagpasakop kay Kristo. Kapag kayo ay nagpasakop kay Kristo, ibig sabihin, Panginoon mo. Ang Panginoon sa Kristo. Si Zacchaeus agad sumunod kay Kristo. At ikalawa, si Zacchaeus ay galak na tinanggap si Jesus. Ang sabi sa verse 6, kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap si Kristo. Bakit siya natatuwang tanggapin si Kristo sa kanyang bahay? Dahil unang-una, tinanggap na siya ni Kristo. Kapag ang isang tao ay tinanggap na ni Kristo, makikita mo kagalakan niya. Sa kanyang bahay, gusto niya pinag-usapan palagi ang salita ni Kristo. Gusto niya pag-usapan palagi ay tungkol sa Panginoon. Siya nagagalak na tanggapin si Kristo sapagkat tinanggap na siya una ni Kristo. At tinanggap na si Kristo sa kanyang bahay sapagkat tinanggap na niya si Kristo sa kanyang puso. Yung time niyo. Kaya tinatalak siya tanggapin si Kristo sa kanyang bahay. Alam niya sa bahay niya, kung piktuan na ba sila? Hindi. Ang bahay niya naging pulpito.
Dahil marami po ang nakikinig ng mga kasalanan doon, pati mga hypocrites kasama rin. Nangaral si Jesus Christ doon. Bahay niya ay naging pulpit. Merong Bible study. Tinanggap niya may galak ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil na-realize niya how wicked he is. Napatungo sa impyerno and yet kinatagpusan ni Jesus. Kaya po yung Kristyano ay talagang totoo masayang tunay. Kung ating na-realize lang kung gaano tayo kasama na patungo sa kapamakan, pero sa kapila ng ating kasama, tinanggap tayo ni Jesus. Una niya tayo din. So nakita natin, ang conversion ni Zacchaeus, agad siyang sumunod kay Kristo. Ikalawa, galak yung tinanggap si Jesus. At pangatlo, naging anak siya ni Abraham. Naging anak siya ni Abraham. So nakita natin, di ba? Ang order of salvation, effectual calling, regeneration, then conversion, justification, and adoption. Tinanggap siya na anak ni Abraham. Sa Biblia, dalawang uri mayroong anak si Abraham. Unang-una, yung kanyang lahi, physically, ito yung mga Hudyo. At ikalawa, yung mga naging Kristiyano sa pamagitan ng panampalataya, na sila na ipanganak na muli, sila yung naging anak ni Abraham. Sapagkat si Abraham ay ama ng pananampalataya. He is the father of faith, sabi ng Bible. Kaya lahat po ng mga sumampalatayang naligtas kay Kristo, siya'y naging anak ni Abraham. At itong si Zacchaeus ay naging anak ni Abraham. Tingnan niyo, sabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Physically, anak siya ni Abraham dahil siya ay isang Hudyo. Pero spiritually, anak siya ni Abraham dahil siya ay naligtas sa pananampalataya. Kaya dalawa ang kanyang pagiging anak mula kay Abraham. Spiritual sonship, ito ay gawa ng banal na espiritu. So, ikaw man, hindi ka pwede maging anak ni Abraham sa pisikal. Bisaya ka eh. No? Bisaya, Pinoy. Pero tayo naging anak ni Abraham sa pananampalataya. Kung paano si Abraham nagtiwala kaya siya naging anak ng Diyos, tayo din naman, naging katulad kay Abraham na nagtiwala kay Kristo, tayo naging anak ng Diyos. At pangapat, hindi lamang na siya ay agad sumunod, galak na tinanggap si Jesus, naging anak ni Abraham, at nagpakita siya ng pag-ibig sa kapwa. Nagpakita siya ng pag-ibig sa kapwa. Kung ating mababasa, yung kanyang confession, ang sabi niya sa verse 8, di ba? Tumindig siya sa Panginoon, sinabi sa Panginoon, Panginoon, kalahati ng ating mga pag-aari ay binibigay ko sa madukha. At kung sa pamamagitan ng pagdaraya ay may kinuha ko sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ito po yung sign o marka ng isang taong may bagong puso. Marunong ng intuit ang kanyang sarili. Mayroong restitution. Ano mang sama niyang ugali niya sa kapwa, ngayong Kristiyano na siya, minamahal niya na yun. Kayo ba, may kaaway pa rin ng mga unbeliever? Sana huwag na. Itong ginawa ni Zacchaeus, nagpakita siya ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Tanging save lamang, isang ligtas lamang, ang makakatupad sa first and second commandment ng Panginoon sa 10 commandments. Thou shalt not have any gods before me. Yung dalawang tablets. The first one and the second one. Yung sa una, pag-ibig natin sa Diyos. The second tablet, pag-ibig natin sa ating kapwa. Tanging saved lang ang makakuha niya. Tanging converted lang ang makakuha niya. Ginagawa yan dahil sila ay converted na. Sa iba naman, ginagawa nila yung pagsan para ma-convert. Baligtad po ang nangyari. At pinutunayan ni Zacchaeus ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Pagsunod sa Panginoon. Then he proved his love towards his fellow men. Kung mayroon akong nagaya,
isasauli. Ibig kung nasira man ang iyong relasyon, ikaw mismo ang nakikipag-reconcile. Ikaw ang makikipagkasunod. Sa isang Kristiyano, peacemakers yan. As a Kristiyano, hindi dahilan para magkalat ng salita para ma-stumble yung iba at mawawala na ngayon sa Kristyanismo. Tayo po ay tagapag-reconcile sa ating. So yun ang ginawa ni Zacchaeus. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa kapwa, gumawa siya ng restitution. Ito'y marka ng totoong naligtas. Kusa siyang magbabalik ng kanyang nadaya o nakalamangan siya. Ang ginawa niya, binayaran ito higit pa sa hiningi ng batas. So, wala pong makikita natin kay Zacchaeus, tanging mga self-righteous lang ang nasabi, hindi yan tulad sa akin, iba yung sa akin. Maniniwala ko dyan. Makasalanan yan eh. Di ba yung mga self-righteous? Pinagtulad pa ang Panginoon, bakit yung tao si Jesus dito nakikisama siya sa mga makasalanan? Ibang tingin niya. Pero Zacchaeus, tanggap niya lahat. Kahit ang mga self-righteous na ito. So, anong content sa atin? Anong content sa atin? Ikaw ba talaga ay converted? Ikaw ba ay talagang naligtas? Nakikita mo ba ang biyayang ito sa iyong conversion? Sino ba ang mga ligaw? Nawalan natin ang mga ligaw, sino yung mga umaaming makasalanan? Umaaming makasalanan? At sinabi ng Panginoon, sila yung pinaparito niya para iligtas. Hindi siya naparito para iligtas ang mga self-righteous. Hindi siya naparito para iligtas ang mga nagmamatuwid ng kanilang sarili. Kundi silang mga ligaw, mga umaamin na sila'y makasalanan, na sila'y nakasira ng relasyon sa una at hanggang nila itong ipanumbalik sa isang paraan. Ikaw ba ay ligaw? Nakikita ba ito? Naligaw ka? Kailangan mo talaga si Kristo? O curious lang? At kung sinasabi ko sa Kristiyano, mapapatunayan bang converted ka talaga? O curiosity lang? At kung hindi mo makita sa iyong sarili na converted ka at sinasabi mo wala kang kasalanan, hindi na parito si Kristo para sa iyo. Hindi na parito si Kristo para sa iyo. Wala siyang pakialam sa iyo. Hindi ka na hinahanap. Sapagkat ang hinahanap niya, ayaw mga nawawala para ligtas. Pero kung ikaw ito, na ikaw ng Panginoon, hahanapin at hahanapin ka. Gaano man kakapal ang hadlang, gaano man kakapal ang dahon ng materialismo na siyang nagtatakip sa iyo, makikita. And one day, nasabihin sa iyo ng Panginoon, bumaba ka dyan, sa kinalalagyan mo, napakalagang makituloy ako sa tahanan. Hanggang mo, lumiso. At kapag ikaw'y natagpuanan niya, tatawagin ka para magsisi sa lahat ng iyong kasalanan. Tatawagin ka upang sumampalataya kay Kristo na si Kristo lamang ang tanging nakapagligtas at siyang nakapagligtas lamang ang wala ng iba. Tatawagin ka ng Panginoon sa panampalataya at tayo. O Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay Lord na inilarawan ninyo ang totoong pagbabago. Gawa ninyo at hindi po sa tao. Lord po kay Zacchaeus, bagamat siya mayroong pagnanasa upang makita si Kristo at makilala niya, dahil po sa curiosity lamang. Ngunit hindi niya talaga hinangat si Kristo dahil nakita niya kanyang kalagayan na siya patungo sa kapamakan sa impyerno. Kundi nais na lamang makita si Kristo. Subalit sa kamat po, sapagkat mismo si Kristo naghanap sa kanya at hindi nagkataon siya'y pumasok sa Jericho. At hindi nagkataon dumaan siya sa ilalim ng puno upang tingalain si Zacchaeus sa kanyang napakataas na kalagayan. Upang siya'y bumaba, Panginoon.
At magagawa niya itong lumaba. Nakita namin ang kanyang pagbaba na inamin niyang siya ay isang makasalanan at kung mayroon siyang nagaya, kanyang ibabalik ito. Ipamimigay niya ang isang bahagi ng kanyang kayamanan para namang Panginoon, mapawi niya ang kanyang nagawang pagkakasala sa luna. Ito'y tanda ng biyaya. Biyaya sa conversion ni Zacchaeus. Nawa, makita ito sa aming po mga puso. Makita ito sa aming mga buhay. Na kami po, Panginoon, ay sumasampalataya sa inyo araw-araw at kami rin nagsisisi sa lahat ng aming kasalanan at binabago ang aming mga buhay. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon sa ating pagtatapos, panamat ko lang